ang dali na lang pong mag-deceive ng tao. Meron ho ba dito, ako naranasan ko to person. Meron ho ba dito na scam na? Na scam na? Meron po si Rachel and I, we're really planning kasing makabili ng aircon po sa aming baba. So dahil sa desire ko magkaroon ng aircon sa baba, si Pastor Binyo po minsan kuripot. Kaya maghahanap ako ng pinakamurang second hand sa marketplace. Ayan no. So naghanap ako, tuwan-tuwa ko, ang liit lang nung difference 13,000 lang na LG split type inverter. No, so yung baba, inasikaso ko na, dito kilalagay yung Tapos tinanong ko sa kanya, Sir, pwede po bang installment ng dalawa? Sabi ko, pero the whole week babayaran ko. Installment kalahati, isa ngayon, tapos this day, ganito. Sige sir, walang problema. Ginawa ko, anong tawag dito, binook ko na sa Lalamove. Ako nag-book ha. Note, ako nag-book sa Lalamove. Tumawag yung nasa Lalamove. And you know what? The saddest part of that is, I don't know how they created that modus. But then he called, and then the seller called me, tumawag siya. And then I realized it's a scam. Na-scam ako, na-take away na, buti na lang talaga, may say-say ang pagiging kuripot ko nung araw na yun. Sabi ko pa, para lang makasiguro, pwede bang down payment muna ng 1,000? Na-scam lang naman ako 1,000. So, out of that 13,000 pesos. But then, I'm not hurt on that 1,000 pesos, mababalik yun But I'm hurt about kaya na pala tong gawin ng tao ngayon nang may full confidence. No, pag narinig mo yung boses niya with full assurance, sir, wag ka mag-alala, pinicturean pa, at mismong rider ng Lalamove, no, talagang talagang makikita mo legit. At nalaman ko, hindi lang pala ako ang na-biktima noon. May mga kaibigan ako, nangyari na sa kanila. They have paid 20,000, iba 25,000, 15,000 na bayaran. Ang laki. Yung gagawin pala nila, ganito mga kapatid, konting lang. Ganito, ang gagawin nila, magbubuk ka, tapos ika-cancel nila yon. Yung rider na malapit dun sa scammer, kukontratahin nila para yun ang kukuha kunyari. Ganun pala yun, modus ngayon, no? Tapos kapag pag nakuha na kunyari, ika-cut off na. Yung, kunwari na bayaran mo na ika-cut off na nila yung communication, wala na yung pera mo. Because these days, no, ito po ang kabayaran ng malaya masyado. There is a cost in freedom. Ngayong panahon po natin, mga kapatid, yung tama dati, ngayon po ay mali na. At yung mali po dati, ngayon po tama na. Ang batayan na po ngayon ng tama at mali ay depende kung gaano karami ang taong nag-a-agree. Andiyan ho kayo? At ang nakakalungkot dito, pumasok na siya sa simbahan. The world around us is full of contradictions. And even in the Christian community, there is a big struggle between right and wrong. And so, today, we will address these issues and we will focus on the truth. Only the truth and the absolute truth. Madalas po tayo, mga kapatid, we create our own truth. At alam nyo, nakakatakot po sa investigation, sa psychology, lalo kapag nag-iimbestiga, ang isang serial killer daw po, o isang kriminal, pag meron siyang kinreate na lie, at pinaniwalaan niya po yung lie na yon, eventually, it will be a truth for him. Andyan ba kayo? Nakakatakot po ang ganon. The truth of God's word, the truth of God's grace, love and the fear of the Lord, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Like what I said, the world around us is full already of contradiction. Let's look at this. Right versus wrong. Andiyan na po yan. White versus black versus gray. Papahapyawan ko lang na kaunti, mga kapatid. Alam nyo, mga Kristiyano ganito, matatalino yan Tingin mo katabi mo, matalino yan. Kayang
kayang-kaya po natin mag-differentiate ng tama at mali. Pero hindi po yun ang challenge ng pagpili. You know, the biggest challenge and knowing is kailangan meron kang discernment para malaman mo. Alam mo kung ano po yun? Hindi again yung tama, hindi yung mali, kundi yung malapit ng tama. What is almost right. Because we think half-truth is still truth. But no, in God, it is still a lie. One contradiction is also the majority and the minority. You know, sa society po natin ngayon, no, ang dami pong mga konsepto na malabo. No, at mga kapatid, yung dating malinaw na bawal, ngayon po malabong-malabo ng itama. Marami na pong na-deceive in thinking that it is almost the same. Mamaya mga pag-uusapan po natin yan. But remember this, God's word is clear. Can I hear amen? Ulitin ko, God's word is clear. And it is time for us this time to focus what is true. Tama na po, ang mga pastor na nagpipreach lang para kilitiin at pag-anin po ang pakiramdam nyo. Gusto po namin sabihin sa inyo, ang mga pastor nyo dito ay handa pa rin magsabi ng mga totoo na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? And we don't have the power, and we will not use our authority to use the word of God for our own. And that's why, you know, I want to establish this. Matter of fact, mga kapatid, no, I have a big encouragement sa inyo this morning. If you can stay on our second service. Because the message that I will be preaching is almost the same that Pastor Dennis will be preaching. But, I will leave a lot of things from the preaching today. Because I want to hear from our pastor also today. So marami akong kumbaga itong papakinggan nyo mukha parang fish fillet. Yung sa kanya talagang bones and flesh. Mamaya maririnig nyo. Kasi gusto ko, ako din meron akong mga gustong mapakinggan. And so ito baga parang appetizer ng mamayang mensahe. No? Kasi ako gusto ko ding matuto mamaya. Matter of fact, Pastor Dennis delayed it in 1 week in order for him to just recuperate from what happened to him kay Mami Zenny. And then, he preached today. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating pastor. Grabe no, ang tindi no. Namatayan ta. Kahapon, umiiyak, namatayan. Tapos pagkatapos kagabi, bago kami umalis, sabi, bukas, magpipreach na tayo. Mag-pray kayo. Grabe no. Ganong katibay ang pananampalataya ng ating pastor sa Panginoon. And I admire him on that. But gusto kong pahapyawan po yung mga pag-uusapan natin mamaya. I just want to emphasize this. There is a in the church right now, there is a big misunderstanding when we talk about the word grace. Say with me, grace. Ang grasya ng Panginoon po it was been murdered by many Christians and was abused by many leaders. And it was called the hyper grace. What is a hyper grace? Hyper grace or the super abounding grace, ito pong teaching na to, may mga nagtuturo po that God's grace is a free pass. Libreng ticket po ito para magkasala. Nakakalungkot dahil marami na pong pastor ang naniwala po dito na lisensya daw ang grasya ng Panginoon para magkasala. Some believe that no matter what we sin, how big we sin, how small we commit bad things, God will forgive us without any true repentance. You know what? Ito nga yung sinasabi ko po sa inyo kanina. There is a fine line, a line between the truth and the lie. Yun po yung half-truth. Totoo po yun na ang Diyos po, gaano man kalaki, tatanungin ko muna po kayo, mula sa nakaraan mo at mga pangit na nangyari sa iyong buhay, mga pangit na nagawa mo sa harapan ng Panginoon, naniniwala ka bang nung tinanggap mo siya, pinatawad ka na ng Panginoon? Amen. Mga kapatid, kaya ang nakaraan mo po, yun po ay, it's a clean slate to God already. Kaya pag tinitignan ka ng Diyos, hindi niya tinitignan yung nakaraan mo. Ang tinitignan niya yung ginawa ni Kristo sa
krus ng Kalbaryo. Andyan ba kayo? You are a clean slate because of Jesus. And some other people say, totoo naman, kapag nagkasala ka, patatawarin ka ng Panginoon. Can I hear amen? Pero, ginagawang lisensya para gumawa ng mas malalaking kasalanan? Hindi po yun ang tama. Can we show the slide? Okay, nandito na siya. You know what? Sorry, yung true meaning ng grace na. Next slide. Wala dyan. The true meaning of grace is that God is giving us something that we don't deserve. Say with me, I don't deserve this. Yung grasya po ng Panginoon, we don't deserve it. And yet, God has given us the gift of grace. Amen. Alam mo, lahat tayo ay, bago pa po natin tanggapin si Kristo, bilang Panginoon tagapagligtas, meron na tayong sintensya. Meron ng bayad kaagad po. Yung mga kasalanan, kahit hindi pa natin nagagawa. Ano po yun, mga kapatid? We go to hell. That's our biggest punishment. Number two, the consequence of sin is what? Death. Mamamatay tayo. And then after that, eternal death. Grabe no. Imaginein mo, mga kapatid no, dito sa lupa, yung katawang lupa mo mamamatay, at yung panghabang buhay, paulit-ulit kang mamamatay. Meron ng agad consequence kahit hindi mo pa nagagawa. Kaya mga kapatid, ibinigay na Diyos kahit hindi karapat-dapat sa'yo eh. Kasi alam niya, because of His mercy, because of what He did on the cross, bumaba po ang grasya sa atin. Grabe no? John 3:16, napakaliwanag. Walang kapalit, walang second son, walang third son. Isa lang. That's the absolute truth of it. Isa lang po ang binigay ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And that's why, yung regalong grace po, mga kapatid, hindi siya pwedeng maging lisensya. And matter of fact, it is our measurement. Say with me, measurement. Grace is our measurement of not sinning. Why? Lord, natanggap ko itong grace mo nang walang bayad. Kaya ang ganti ko, titigilan ko ng magkasala. Andyan ba kayo? Iba po yung makasalanan sa nagkakasala. Ulitin ko po, no? Iba po yung makasalanan sa nagkakasala. Amen po. Yung pagiging makasalanan mo mga kapatid, wala na yon. Hindi ka na makasalanan. Pero tanong, nagkakasala ka pa rin ba? Yes, you do small things, mga bagay na mali sa eyes ni Lord. But this time, you don't do it intentionally and then don't repent. Marami pong naniniwalang mga pastor, mga leader ng church na hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa Diyos. Andyan ba kayo? We live in a generation that believes that repentance is not true anymore. And we don't need repentance. Pinatawad naman ako ni Lord. Bago ko palang i-commit yung isang bagay na yan, alam na ng Diyos, kaya pinatawad niya na ako. I'm sorry to say this, but that is 100% foolishness. Andyan ba kayo? Tatanungin ko kayo, tinanong po namin last time to. Tatanong ko kayo, sino po ang mahal si Lord? Amen. Sige, taas niyo po kamay. Sino po ang mga lovers ni Lord, nagmamahal kay Lord? Sige, amen. Yung talagang, Lord, binigay ko na ang buhay ko sa iyo, mahal kita. Amen. Baba, naniniwala po ako. Alam kong di kayo nagsisinungaling. I know that you love God with all of your heart. But, here's the saddest truth. Maraming Kristiyano ngayon, brother, mahal si Lord, pero nawala na ang takot sa Kanya. Ulitin ko maraming mahal si Lord, pero hindi na takot sa Kanya. At hindi to yung takot na you tremble because of terror. No, natatakot ka dahil parurusahan ka. Hindi po yun yung klase ng takot, yung fear of the Lord that we are talking about. No, that's not it. What we're talking about, fear, is equivalent to reverence. Amen po ba? Basahin ko lang muna to, no? Romans chapter 5, verse 17 to 20. For if by the trespass of the one man, that's Jesus, death reigned through that one man, how much more will those who will receive God's abundance, si Adam po yun,
Pero paano daw yung mga taong magre-receive ng abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. But where sin increase, grace increase all the more. Meaning to say, mga kapatid lang, sinasabi ni Pablo sa atin, kung sa tingin mo may mas malaking kasalanan sa ginawa mo o may iba pang, hindi po, mas malaki ang grasya ng Panginoon. And that's why the grace of God covers us, envelopes us. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung naranasan mo ang grasya ng Panginoon, ito yung magbibigay sa iyo ng kakayanan na hindi na magkasala o hindi na i-commit yung kasalanan na yan. Naiintindihan niyo po ba? Amen, no? So, grace is not a license to sin, but a power to retract sin. So we're gonna talk about here, the abuse of God's love. Some use God's love as an excuse to continue sinning. Mahal naman ako ni Lord, patatawarin niya ako sa susunod na lang. Naiintindihan niya naman ako. Alam niya ang pinagdadaanan ko dahil mahal niya ako bilang anak. Some of us, one lifetime, one part of our life, believing that God will forgive us no matter what. Grabe, no? But God, His love does not condemn sin, but it calls us for repentance and transformation. Remember this, yung pagmamahal ng Panginoon, dapat po, ang tunay kung talagang naramdaman mo pagmamahal ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, ito po ang magtutulak sa iyo para humingi ng tawad at magbago. Amen. Pero po, kapag yung grasya ng Panginoon na sabi mo, naranasan mo pagmamahal, ay ginamit mong lisensya para papatawarin naman ako ni Lord. Mga kapatid, dun tayo po bumabagsak. Psalms 86 verse 15, but you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Jonah chapter 4 verse 2, I knew that you are gracious, God, and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Bible is clearly telling us that the grace of God is not just overflowing, but it is abounding na nag-uumapa po ang grasya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po, ang ganti po ba natin sa grasya ng Panginoon ay yung saktan siya ng saktan? Kapag may grasya ka pala ng Panginoon, at naranasan mo ang grace ni Lord, ang pagbabago ng isip mo ay ganito na po, mga kapatid. Hindi, mahal ko ang Diyos, kaya hindi ako gagawa ng mga bagay na masasaktan siya. Pero yung mga taong inabuso ang grasya, ganito po ang pananaw nila. Dahil may grace na ako ni Lord, kahit gumawa ako ng hindi maganda, patatawarin niya ako. Okay lang. God's love is unconditional, but it does not enable us to live in sin. Amen po ba? The two greatest commandments. What is the two greatest commandments? The true message of God's love is found in loving God and loving neighbors. However, listen to this. We must not forget that loving God means keeping His commandment. Kung mahal mo ang Diyos, you will keep His commandments. And matter of fact, mga kapatid, yung pag-keep ng commandments ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos, yan yung reflection ng pagmamahal niya sa atin eh. Amen po ba? That's Matthew 22 verse 37 to 39 says. Ito naman mga kapatid, pag-uusapan ngayon na define na natin yung loving God, ito naman, yung fearing God. Yung fearing God is actually the most and the number one duty of mankind. Yan ang sinabi po ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Basahin natin sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Of the matter,
Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Pause tayo. Duty of all mankind. Walang exemption. Our really duty is to fear the Lord and keep His commandment. Uulitin ko po, etong fear na to ay hindi yung matakot ka sa Kanya nang nanginginig. Baka parusahan ako ni Lord. Baka saktan ako ni Lord. Baka i-curse ako. No. Fearing is also equivalent in loving. Amen po ba? Sa may mga anak po, you will relate on this. No. Makikita nyo po, ang mga anak nyo po ba ay may takot sa inyo? Hindi takot dahil pag umuwi sila ng gabi, papaluin. Hindi po. Dahil kapag umuwi ng late, may curfew, kukunin ang cellphone. Hindi yon. Alam nyo po kung ano po ang measurement ng fear na equivalent sa love? Pag hindi nyo po sila nakikita. Pag ang bata po o ang anak nasa labas, at ito po, hindi sila gagawa ng bagay na alam nilang masasaktan ang magulang nila. Andyan ba kayo? Kaya mga kapatid, paano pa ang Diyos lahat? Ang Diyos nakikita lahat. Kaya mga kapatid, ang Diyos, hinahayaan tayo, tinitignan lang tayo. When we are under temptation, God is observing. Not doing nothing, no? But observing. Because He is looking at you. Anak, anong gagawin mo? Lord, I don't wanna do things that would hurt you. Minsan pinag-uusapan natin yung mga malalaking kasalanan, no? Lust, ano pa? Idolatry, adultery, ang lalaking mga kasalanan. But you know what, mga kapatid, ito pong nakakatakot. Ang church, dinidil yung mga malalaking kasalanan at yung mga malalaking bagay na nagawa na faulty. Pero yung mga maliliit, nakakalimutan. Do you want me to give an example? Parang ayaw nyo po, parang... Do you want me to give you an example? Alam mo yung simple attending church every Sunday lang. Small thing. But remember, these small things are big things. Yung mga maliliit na bagay ngayon, hindi mo iindahin yan. Pero pag naiipon yan, palaki ng palaki ng palaki. Magugulat ka, hindi ka magsisimba ngayon, okay lang yun. Hindi naman ako pinapansin ni Pastor. Okay, maintindihan ako ni Lord, malakas ang kita pag Sunday. Okay lang yun, sayang overtime. Isa lang yan. Pero pag dumalawa na yan, okay lang, 2 linggo na lang. Sayang naman to. Lord, ang unawa mo, pamilya. Pamilya to, Lord. Magugulat ka, isang buwan, magugulat ka, 2 buwan na, 1 taon na pala, hindi ka nakakapagsimba na. Mga maliliit na bagay. O gusto niya pa po, maliit pa. Konting maliit lang, pero ang laki na apekto. Lord, okay na kahit ganito yung service ko sa'yo. Kahit ganito yung ministry. Sa una, sasabihin mo, magko-compromise ka, Lord. Mahal naman kita, Lord eh. Pero minsan, no, may mga bagay tayo, laging po namin pinaalala to sa mga creatives, sa mga technicals natin dito. Yung mga maliliit na bagay, paglilinis ng CR, paglilinis ng stage, pag-aayos ng mga gamit po, lahat yan ay, yes, technical. Pero mga kapatid, alam nyo, no, Pastor Dennis always teach us, yung mga bagay, pag hindi mo nilinis ngayon yan, lalaki at lalaki yan. Magugulat ka, hindi mo mamamalaya, yan ay magiging sakit na. Kaya alam mo, minsan magsa-start yan service mo, magko-compromise ka, hindi mo na mag-serve kay Lord. O kaya, Lord, maiintindihan mo naman ako, meron akong kondisyon. Alam niyo mga kapatid, ang daming ways to serve. Magugulat ka na lang, hindi ka nagsiserve ngayon, o nagsiserve ka pero nagko-compromise ka sa quality and excellence of your service. Isang araw na lang, ayaw mo yan, bahala na. Okay na yan, sige na. Hanggang lalaki na yan, huwag na tayo, ganyan na yan, hindi na lalago yan. We don't want to be complacent Christians. Can I hear amen? Dapat hindi na tayo complacent Christians. Darating na si Lord. Amen po ba? Because you know what? Here are the things that fear produces. Number 1, fear of the Lord produces wisdom. Amen po ba? Yung mga may takot kay Lord, wise yun. Because Proverbs chapter 9 verse 10 clearly says,
that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Hindi pwede po tayo na alam lang natin, magaling lang tayo mag-interpret, matalino, marami tayo alam na Bible verse, and yet, we don't have the fear of God. We can be smart and yet fool in the eyes of the Lord. Ulitin ko, we can be smart and yet, if we don't have the fear of the Lord, we are foolish. Number 2, the fear of the Lord produces a righteous life. When we truly fear God, if we want a life that glorifies Him, ang produce po nun, ang fruit nun, ay maging living testimony po tayo, hindi lamang sa ating simbahan, kundi lalong-lalo na sa ibang tao. Sino po dito mas maraming kaibigang Christian kesa unbeliever? May ganito ba? Sino dito po? Mga kapatid, sa totoo lang po, no, don't misunderstood me on this. Kaya rin po mga kapatid, pray tayo ng pray ng mga kaluluwa. Kaya ayan nyo, every Sunday, mas maraming ang kaluluwa nga lang. Walang katawan. Puro kaluluwa ang pinapanalangin natin. Bakit? Tayo-tayo lang magkasama lagi. Hello? Sabi mo sa katabi mo, puro ikaw lang. Gusto mo ang lagi mong kasama. Wala naman ako sinaba kasi, Pastor, sige, pagbabar na ako, kasama na, binigyan na ako ng lisensya ni Pastor. Hindi o. Kaya mga kapatid, minsan sobrang kumpulan natin tayo mga Kristiyano, nakalimutan na natin mag-reach out ng ibang tao. Andyan ba kayo? Because, mga kapatid, paano tayo magiging living testimony sa iba kung tayo lang ang magkakasama? Amen. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alam niyo po ba bakit natin nare-receive yung mga blessing? Bakit natin to na-receive tong salvation? Bakit may grasya ng Panginoon? Not for us to keep it all by ourselves, but that light should be shown in other people. Amen po ba? No mga kapatid, so, ang sarap sa pakiramdam na hindi ka na nagsasabi na ikaw ay Christian. Sila na ang nagtatanong, saan po ang simbahan mo? Christian ka? Born again ka siguro. Hindi dahil kung gaano ka kagaling manalita, kundi kung paano ka magmahal. Number 3, the fear of the Lord leads to a blessed life. Pag may takot tayo kay Lord, ang equivalent talaga nun ay prosperity. Hindi prosperity lang ng pera. Hindi lang prosperity ng madaming biyaya at sobra-sobra. Opo, kasunod yon. Pero po, ang talagang prosperity ay ma-receive mo yung isang bagay na hindi mo deserve. That is prosperity. And that is the grace of our Lord. Living in reverence to God leads to our success and prosperity. In Joshua chapter 1 verse 8, I want to emphasize this, mga kapatid, no? I want to testify on you. Lagi kong sinasabi sa inyo, nagpapasalamat po ako sa parents ko, kay Papa, sa aking mommy, na sila po ay pinalaki ako ng merong salita ng Diyos. Kaya mga magulang, ako po ay naglalambing humihiling sa inyo, huwag na huwag nyo pong ilalayo ang mga anak nyo sa salita ng Diyos. Huwag na huwag nyo pong ilalayo sila sa simbahan. Huwag nyo pong ilalayo sila na maglingkod. Huwag nyo pong haayaan lumayo sila sa relasyon nila sa Panginoon. Alam nyo, meron po sa TikTok, no, ang ganda, na-miss ko ang mami ko. Sabi ko, kung may edad na akong gatino, sana narinig ko siyang ganun. Yung nanay, sabi niya, POV, when you miss Sunday church. Sabi nung nanay, nakalimutan ko yung pangalan, sample, charity. Don't you care about your salvation? No, sana may mga magulang pang ganun, no, na pag hindi nakapagsimba, wala ka na bang pakialam sa salvation mo? How's your relationship with God? No? Mga mommies, mga daddies, lahat tayo, no? Ako, I'm very excited po sa magiging baby po namin. No, na bata pa lang, no, you train them
You train them. That is what Joshua chapter 1 verse 8 says. That this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Say with me, day and night. Mga kapatid, no, wag na wag nating aalisin ang salita ng ating Panginoon. Why? Because it will make us prosperous and we will have a good success. Meron palang bad success, no? Kasi may good success eh. May bad success pala. Pwede ka palang maging successful sa mata ng tao and yet, sa Diyos, bagsak ka. Wow. That is something, bro. Imagine mo, makuha mo lahat. Ano bang measurement mo ng success? No, tinanong ko nga mga kabataan kayo, paano mo masasabing successful ka? Kotse? Ilan? Bahay? Ilan? Alin? Puno ang rep? Grocery? Negosyong malaki? Ganun bang sukatan? Maniwala po kayo sa akin, no? Pag nandoon ka na, doon sa measurement ng success mo, pagkatapos na sasabihin mo, kulang pa. Gusto ko pa. May ganun pa eh. Kasi hindi natatapos po ang perspective ng tao when it comes to success. Makakuha ka ng 1,000,000 ngayon, eto ba, tatanin ko sa inyo. 10 years ago, 5 years ago, yung 1,000 ba malaki? Laki. O tatanin ko po kayo, mga nanay, no? Mga nanay. Yung 1,000 pesos ba kayong umabot ng 3 days? Hello po, no? Mga kapatid, ako na nagsasabi, ako po rin, no, I agree with you mga mamis. 1,000, isang araw lang yun. Hello, andyan ba kayo? Yung mga estudyante, nag-ano sila, yes, wow, sana all 1,000 ang baon. Diba? Sana all. Andyan ba kayo, no? Iba po ngayon, mga kapatid. Yung dati po, magkaroon ka ng, ang kita mo 15,000, 20,000, wow. Eh ngayon 15,000, 20,000, that's little. Andyan ba kayo? Mga kapatid, no? Iba na po ang perspective when it comes to living right now. Kahit saan ka magpunta sa mundo. Ito po marami nagsasabing ganito, pag ibang bansa ako, mas malaki ang kita ko, diyan kayo nagkakamali. When I live in Beijing for almost 2 years, no, ang kwarto ko po, siguro ito po kung nakapasok na kayo, mga 2 ganyan lang kalaki, mga isa't kalahati po ng ganyan. No? Ang upa ko po ay 36,000 pesos. Ganon. Samantalang yung 36,000 pesos mo dito, lagpas ng may kondo ka na. Tama ba ako? May pang-grocery ka na, may ano ka na. Iba pa yung kasi sa ibang masa, may hindi naman Meralco yung babayaran mo mo yung card. Papa-reload ka ng kuryente, tsaka heater, tsaka tubig. Separate pa yun. Imagine mo sa isang month, ang mga pwede mo maging gastos 75,000. Pero tanong mo, ang kita ba malaki? Yes. Kita malaki. Totoo. Pero mga kapatid, yung gastos mo din, malaki. Marami nagsasabi, may pinsan ako nagsasabi, dito, ang laki ng kita ko, 100,000. Wow, 100,000. Magkano gastos mo? Alam nyo sa Israel, ganun ang mga ganun po ang mga swelduhan. 100,000, 150,000. Sarap, no? Sana all. Ganun nga talaga, no? Pero mga kapatid, no, sa Israel, yung 5,000 mo sa isang araw, kaya mong ubusin yun. Ganun katindi. Ganun po katindi, no? Yung level of nila expenses. Kaya hindi usapan kahit nasa ibang bansa. Alam niyo sa totoo lang, mas pinagpala pa tayo dito. Dito kasi, meron kang toyo, tsaka mantika, tsaka bahaw, buhay ka. Andiyan kayo? Andiyan kayo? Di ba? Dito nga Kaya ito sa totoo lang mga kapatid, mas marami pang homeless sa LA kesa dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, makakita ka lang bangketa, diskarte na yung bahay yun. Hello? Andiyan kayo? Dito hindi naman yung hindi ganun katindi. Sa LA, matindi. Talagang streets mismo. Tapos sasabihin mo, wow, USA is spoken in English. Hindi. Mas mapala dito. Yung mga Africans na kasama ko po, kapitbahay ko yun, tuwan-tuwa sila dito sa Pilipinas. Mura lahat daw dito. Kesa doon, sa Africa mismo. Mga kapatid. No, kaya hindi yun nasa lugar Yung success. Ang success na kay Lord.
Nasa salita ni Lord. Amen. Kaya kahit minsan toyo mantika, kahit walang bigas o ano lang, you feel that you are successful because you have God with you. You're fulfilled. You know, success means fulfillment. And if you have God in your life, you have the fear of God, you know, we have all the fulfillment that we need. Amen po ba? I want to end with this. This is not part of the preaching. Na-preach ko na sa inyo to dati at natatandaan ko. Kaya ako natatandaan to kasi this is one of my favorite illustrations. Sino po ba dito nahilig sa economics? Meron po ba dito nahilig sa economics? Economics, Pastor? Yung mga, di ba, yung mga kina-count yung mga tag dito, yung may mga consumer something ganon, di ba, kina-count po yung ano. Alam nyo mga kapatid, no, nakakatakot ngayon sa buhay nating mga Kristiyano ngayon medyo. Alam niyo kung bakit? Because the church is in the state of a economical destruction. You know why? Ask me why. Ito nakakatakot Hindi lang to ngayon. It has been happening since 20 years ago. Because many Christians, they believe already that they are only to consume and not to contribute. Kaya marami po ngayon, they are called consumer Christians. Sa isang bansa po, ano ba nangyayari kapag yung consume ka lang ng consume? Consume ka lang ng consume. Kaya di ba po yung pera, hindi siya pwedeng kala natin kasi ang dami-dami naman, may imprenta naman tayo ng pera, ba't hindi lang mag-print ng pera? Naisip niyo ba yun? Naisip ko one time, bakit hindi pwede mag-print ng pera? Sa bansa po, sa isang bansa, hindi pwede mag-print ng pera kasi hindi pwedeng mas maraming liquidation. Hindi mas marami yung pera. Kailangan mas marami yung asset lagi. At mas marami yung mga business owners, lahat ng po. Dahil kapag mas marami angat na, yung kaya na mag-consume lahat ng tao, bumili, nauubos yun. Ilagay natin sa state ng church. Ganito po. Maraming mga Christians ngayon, sanay na sila, Kuya Jim. Uupo na lang, makikinig, kukonsume, uwi na. Ang tatay ko galit sa akin yan pag kumakain ako. Lalo na pag gusto ko yung pagkain. Si Rachel, one time nagulat po siya sa akin, no? Sobrang sarap na sarap ako sa pagkain. Alam niyo mga kapatid, dahil sa sobrang sarap, nabiluukan ako. Kasi minsan hindi ko nginunguya yung pagkain eh. May ganun ba kayong kilala? Sa sobrang yung sarap na sarap ka, hindi mo nginunguya, nilunok mo lang. Grabe yung lunok, grabe. Nasuka ko yung yung pagkain. Modesty aside. Kasi hindi ko nanguya siya. Maraming mga Kristiyano ngayon, no? Lunok lang ng lunok. Oo lang ng oo kay pastor. Opo. Kaya alam mo, resulta, mahal ko si Lord, pero okay lang tong ginagawa ko. Kasi hindi naintindihan. Etong ginagawa natin pong lahat, eto loving God po. Love natin si Lord eh. Gusto natin marinig yung salita niya, ginagawa niya. Maganda po yung ganun. Pero kapag uwi mo ng bahay, in-apply mo, Lord, di ko gagawin to kasi alam ko masasaktan ka. Lord, I wanna read. That is fearing God. Ibig sabihin, you are chewing the word. Ninanamnam mo. Pagkasama mong mga kaibigan mo, if there is a compromise, no? Sorry hindi ako sasama dyan kasi may gawain kami. Leader ako doon. Sorry, pasensya na mga anak hindi mo na ako maglalaba ngayon kasi Sunday ngayon mga anak. Dapat kay Lord tayo lahat. Diyan ba kayo? Yeah. Sunday is not Laba Day. Hello po mga nanay. Sunday is for the Lord. Period. Ulitin ko po Sunday is for the Lord. Period. Hindi, Sunday is for the Lord and Laba Day.
Sabi ko nga sa kapatid ko, Sunday na lang, makakasama lang tayo, tinatrabaho ka pa. Hello? Tapos magre-reklamo ka sa buhay mo, nakakapagod tong buhay na to. Loving God and fearing God, napakagandang bagay. Pero kapag, tingnan niyo po pag love mo lang si Lord, wala kang takot sa Kanya, gagawin mo lahat ng gusto mo. May tendency lahat tayong gawin natin kung ano lang sa tingin nating tama at totoo. Baliktarin natin. Pag takot kay Lord, at takot lang, hindi mo naranasan ng pagmamahal pala yung takot na yon. Iisipin mo lahat, marami palang bawal dito. Nandyan kayo? Naku, pag hindi ko to nagawa, naku, paparusahan ako ni Lord. But when we think, it's not two things. Hindi dalawang bagay yan loving God at fearing God. Pag mahal mo si Lord, ng genuinely, ang result po nun, may takot ka sa Kanya. Lord, ayoko pong masasaktan ka. Pwede ba natin kanta yung heart of worship? Yep. Si Matt Redman po, ito na po, natapos na tayo. Si Matt Redman po, tsaka yung pastor niya, 20 years ago daw po, napakaganda ng praise and worship nila sa church. Ganda. Sound, lights, high-end technicals, lahat. And then yung pastor nila may one time sa nila, sabi nila, pwede bang wala tayong instrument ngayon? Sunday service with thousands of people. Eh syempre lahat ng nag-prepare, bakit wala? Bakit hindi pwede? Sabi ng pastor, kasi I think we have lost the heart of worship. And that's why Matt Redman, nagsulat po, sinulat niya yung heart of worship. Kasi sabi niya, many people only love God. And yet we forgot already the heart of what loving God means. And that is, Lord, I don't care. I just want to come here and surrender to you. Pwede ba mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Awit po tayo. And while we're singing this song, habang inaawit natin yung kanta na to, Lord, ano ba yung mga bagay na sinabi kong mahal kita, pero Lord, nawala na yung takot ko sa'yo. Maybe some of you here, you're just continuing kung ano yung mga nakasanayan mo. But then, this time, by God's grace, we will use that grace in order for us to receive repentance from the Lord. Receive forgiveness, rather, from the Lord. Na tayo ay tanggapin ng Panginoon. I want you to close your eyes. Meron po kami mga pagkukulang sa iyo. May mga kailangan pong itama sa amin. Na paminsan-minsan, Lord, sinasabi namin na mahal ka namin, pero hindi po nakikita sa aming buhay. Na maybe, Lord, meron sa amin dito, online, on-site, na nawala na ang takot sa iyo. Nawala na po, Panginoon Lord God. We set aside things, oh God. Today, Lord, we ask for forgiveness, oh God. Today, Lord, we ask, Lord God, that you set us free from the truth, oh God. The truth of grace, that because of your grace, we are standing here, Lord. At wala kaming pwedeng may pagmalaki sa iyo, Ama. Because of your grace, oh God, we are able to do things. These things of worshiping, serving you, coming to you, Lord God. And Lord, it is not just we don't want to abuse, but we don't want also, Lord God, to not be grateful and take it for granted. Ayaw naming i-take for granted, Lord, itong grasya mo na binigay mo bilang regalo sa amin. So this morning, oh God, change our heart, change our mind, transform us from inside out, oh God. Thank you, Lord. Dahil ngayong umaga, may mga pinalalaya kang tao sa katotohanan, Panginoon. May mga puso kang nililinis, may mga puso kang binabago,
mga kaisipan, Panginoon Lord God, na binabago, Panginoon Ama. And Lord, we thank you, God. We thank you, Jesus. Lord, we give you praise, Father. We honor you this morning. Pray, God, that every family here will receive the message of true grace and experience true grace, oh God. Lord, we thank you for today. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. Kung yan ay kamag-anak mo, kaibigan mo, pwede bang yakapin mo yan? Sabi mo, the Lord loves you, the Lord loves you. Amen. God bless you. God bless you. Magandang umaga po sa inyong lahat.